Mismong ang Saudi Arabia Crown Prince na si Mohammed bin Salman ang nangako noong Nobyembre. Alex, no problem ha, no problem. Malapit na raw mabayaran ng mga Pilipinong construction worker na nawalan ng trabaho sa Saudi noong 2015 at 2016. Agad namang inanunsyo ang good news na yan ng Department of Migrant Workers. Pero sa pag-inig kanina sa Senado, tinabla ng Department of Foreign Affairs ang naturang pangako. Early this year, our embassy reported that it is not realistic to expect the payment to come this year. Oh! Ayan. Sa madaling salita, nagbida-bida ang DMW. In-announce kasi ni Marcos noon na babayaran na. Yung pala, hindi pa this year, next year pa. Nagbida-bida ang DMW. Yun ang ibinalita kay Marcos. Ito naman si Marcos, galibol. Presidente, galibol. May report sa kanya. Pinaniwalaan niya kagad. In-announce naman para bida-bida sa media. O, pagpunta ko dito, ito nagawa ko. Ayan. Para ipagmalaki doon sa mga Ensimada vlogger na may nagawa. O, yung pala, hindi pa posible. Nagigets nyo kung paano kayo binudol? Wanag ng DFA, hindi ang Saudi government ang magbabayad kundi ang mga nabangkaroting kumpanya. Kaya si Senator Raffy Tulfo, sinermo na ng mga taga-DMW. Don't give our kababayan false hope. Do not announce kung hindi pa tayo sigurado. Well, ang system nito, in-announce nyo, tapos binulong nyo pa siguro kay Presidente, and now, pati si Presidente, nag-announce na rin, baka pati mga tao maasar kay Presidente. Which is totoo naman, di ba? Kasi siguro gusto magbida-bida. Gusto magbida-bida ng para masabing, may accomplishment tayo ha. Ito, babayaran na. Binulong naman kay Presidente. Si Presidente, alam mo naman natin, medyo hindi gano'n kalalim ang isip eh. Basta lang nagpapaniwala. Tapos, siyempre para mayabang, mabida-bida sa bansang Pilipinas, yung kanyang ginawang napakamahal na biyahe, sasabihin niya, ayan, babayaran na kayo kasi pinuntahan ko, nag-usap kami ng Saudi Prince, ganyan-ganyan. Yung pala, hindi. Bida-bida eh, di ba? Huwag ganun. So, kailan po talaga? In fairness po kay Sec Tuts, yung pong announcement niya, ang sinabi lang po niya ay babayaran na po ng Saudi government yung pong claims. Git pa ni Tulfo, dapat bago inanunsyo ng DMW ang tungkol sa pagbabayad sa unpaid claims ng OFWs ay siniguro muna na may pera na talaga at hindi PR o pampabango lang ito ng Saudi. Yun talaga ang motibo niyan eh. Halatang halata eh. Kung hindi pa pala sigurado, di ba? Kung hindi pa pala sigurado, bakit in-announce pa? Kung sasabihin naman palang hindi pa alam kung kailan, bakit kailangan i-PR nila kaagad? Inilabas nila yan as part of accomplishment doon sa usapan nung leader ng Saudi tsaka itong si Pangulong Marcos. Ibinida nyo yan eh. Pinaniwala nyo tao. Tingnan nyo namin, nagawa ang si Presidente. Yung pala, nainsimada tayong lahat. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Ganun ang nangyayari lagi sa Pilipinas. Nabubudo lagi kayo eh. Buti na lang nabuking ni Tulfo. Nabudol tayo. Diba? May mensahe rin ng senador para sa kalihim ng DMW. Next time, tell your boss, huwag basta-basta ibukas ang kanyang bibig kung hindi siya sigurado. Para sa kapanan ng lahat. Bunganga, sana ginamit mo. Para may magalit sa iyo. What kind of senator is this? Itong senator na ito? Bunganga. Sana sinabi mo, sa susunod, sabihan nyo yung leader nyo, wag balakatak ang bunganga, ha? Wag announce ng announce kung hindi naman totoo. Kasi hindi naman pala sigurado, tapos announce ng announce. Bandat ba may init ang ulo mo? Kung ayaw nyo pala mainit ang ulo ko, huwag kayo manood. Doon lang kayo sa iba, yung malamig ang ulo. Binibiro ka lang kayo, ha? Huwag kayo masyadong ma-open. Real talk nga ito eh. Di naman ito smooth talk. Real talk ito ha, hindi smooth talk. Di ba?
I'm not mad at, of course, your boss, Secretary Toots. She's a friend, but next time we have to be very careful. Pati si Presidente, tatawagin sinungaling dahil sa kagagawan ninyo. Dapat kayo lang tawagin sinungaling. Sabi impossible, no? Sabi It's the same. It's not realistic. It's not going to be real. Yes, sir. Oh, pareho lang yun. Alam mo, yan ang isang bagay na hindi maano kay Tulfo, hindi siya kayang paikot-ikutin eh, 'di ba? Kasi alam mo, it's sometimes itong mga opisyal natin gamit ng words na alam mo 'yon, just to trigger na oy, may nagawa, may accomplishment, ganyan. Oh, hindi naman sa imposible, kaya lang it will take time kasi mahirap. Uy, di ganun din yun. Kunwari pa, hindi imposible. Kasi ganito ang siste. Ang sabi, nag-usap si Presidente Marcos at yung leader ng Saudi. O, usap silang dalawa. Nagkasundo na isisettle na yung utang. O, i-announce naman, bida-bida, para merong content yung mga ensimada vlogger na mga inutusang bumili ng suka. O, di ba? Ngayon, kinontent. Yung pala, ang totoo, nag-usap si Presidente at yung leader, pero ang talaga magbabayad, yung kumpanyang nalugi. Na mukhang mahihirapan kasi nga po, lugi. So, anong tawag mo doon? Di ganun din yun. Ano yung announcement nun? Wala. Bida-bida. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Yun yung sinasabi ni Tulfo. Sandali, announce kayo ng announce eh. Siyempre yung mga Pilipino, aasa naman sila. Akala ko ba, babayaran na ng Saudi government? Yung pala naman, hindi naman yung Saudi government ang magbabayad. Yung kumpanya pa rin nalugi. Paano magbabayad kung wala ngang pera? Di ganun din na wala talaga silang babayad. Tinatarantado yung mga Pilipino eh. Diba? Nakukuha nyo na kung bakit na maraming mga nasusuplak din ito si Senator Tulfo. Kasi nga ang daming ng ang daming mga, alam mo yun, this is a proper, this is the diplomatic way of talking. Yung pala budol din.